kung kailan ka tumanda, tsaka ka naman nagkerengkeng. Ito naman ang hindi ko maintindihan eh. Imagine, 27 years together and malalaki na yung mga anak nyo, 45 years old ka na, and sa hindi ko maintindihang dahilan, bakit ngayon mo pa piniling magloko? Good evening, this is your host, Erwin, and this is Anonymous Pinoy Confessions Unplugged. Good evening mga bossing, kamusta kayo? I hope you are all doing well. I'm doing fine, thank you. And without further ado, talo na tayo sa kumpisal. Confession, Call of Duty mamaya. I am 45, female, ex-call center agent for 15 years. Malalaki na ang mga anak ko, isang 26 at isang 27. Maaga lumandi sa edad na 17 at 16 nung maging mag-asawa kami ng husband ko. 27 years together and counting. Yung mga anak ko may mga sarili ng buhay. Since kami na lang ni husband sa bahay, sabi niya mag-stop na ako sa work. So I did. Ginawa ko yung mga bagay na hindi ko nagagawa noong call center agent pa ako. Matulog, manood ng TV or sine, umattend ng high school at college reunions, gumala at uminom. A former college friend introduced me to a game called Call of Duty Mobile or COD M. That game turned my life into hell. I met this 25-year-old guy sa game. He is a company employee. Lagi kaming naglalaro to the point na nagsimula na kaming mag-flirt sa isa't isa. We decided to meet. He knew that I am married pero hindi siya makapaniwalang 45 na ako. Sabi niya, bakit parang nasa late 20s ka lang? Gwapo si guy, cute at maraming tato. Since we were flirting, matik na may nangyari at nasundan pa. Ngayon, mag 1 year na kami. I told him na maghanap na siya ng girlfriend dahil kahit sa ang anggulo, hindi pwede maging kami. He said no. And ngayon, he is threatening me na kung aayaw na ako, he will go straight to my husband at aamin ang lahat ng tungkol sa amin. Yun ang kumpisal. Diyos ko naman, kung kailan ka tumanda, tsaka ka naman nagkerengkeng. Ito naman ang hindi ko maintindihan eh. Imagine, 27 years together and malalaki na yung mga anak nyo, 45 years old ka na, and sa hindi ko maintindihan dahilan, bakit ngayon mo pa piniling magloko? Kung kailan settled na yung family mo, siguro ang iniintindi nyo na lang ng asawa mo is kayong dalawa kasi sabi mo nga, wala na kayong wala na yung mga anak nyo sa poder nyo. And yet, naglaro ka lang ng Call of Duty, mobile, sinira mo yung buhay mo. And don't even start to blame the game kasi wala namang kinalaman yung laro eh. Ikaw yung kumerengking dito sa kalaguyo mo. Ngayon, natatakot ka kasi wala kang labas dito kasi pag sinabi to nung guy, siguradong sira yung pamilya mo. So ngayon, binlockmail ka niya. And alam mo, wala namang ibang dapat sisihin dito kundi ikaw, sender. And I don't know what words to even tell you. Ang tanga mo, ang bobo mo. Sorry sa language, but ano pa bang itatawag niyo dito kay sender kung hindi siya tatanga-tanga? Diba? Like hindi kita ginajudge kung maaga kang nagkaasawa at 16 and 17, sabi mo. Ang gusto ko lang itanong, napagdaanan mo na yun eh. Ibig sabihin, or maybe, hindi mo pala, ibig sabihin sa napagdaanan is napagdaanan mo ng lumandi ng maaga. You know what I mean? Kaya ka nga nakapag-asawa. So I am thinking nabuntis ka nung mga time na yon. I'm not sure. I am just speculating na maaring nabuntis ka nung time na yon kaya nag-asawa ka. Kasi I don't think sa kultura ng Pilipino, hindi naman tayo mag-aasawa ng ganung kaaga dahil alam natin kung gaano ka-strict ang parents natin or yung culture ng Pilipino. And yet, ang naiisip kong dahilan dito is hindi ka nagkaroon maari ng pagkakataon para maghanap, mag-explore, mag-enjoy, and yet nahanap mo yun ngayong hindi ka na nagtatrabaho, hindi ka na naglo-look after ng mga anak mo. Ito hindi ko maintindihan eh. I think you might have a really good husband kasi I think he is a provider. Kasi sinabi niya sa'yo, wag ka nang mag-work. Just do the things na hindi mo nagawa nung, I guess, dalaga ka. Kasi parang naging batang ina ka eh. Kasi 'di ba? Like parang yung anak mo, naging anak mo sa pagkadalaga. Kasi nga nag-asawahan kayo ng 16 and 17. And at the age of 45, yung anak mo 26 and 27 na. So, yun nga, 'di ba? So, ngayon,
gumawa ka ng sarili mong problema na napakalala kasi walang labas dito. Kasi ngayon, anong gagawin mo? Mamili ka, masira yung pamilya mo o yung isa, kailangan mo pa ring sumama dito sa kalaguyo mo na wala ka talagang choice kasi tinatakot ka niya na sasabihin niya sa asawa mo at sira sigurado yung pamilya niyo. 'Di ba? Tapos ngayon sasabihin mo pa kasalanan ng Call of Duty na turned your life to hell. No, sender, no. You turned your life to hell. May choice ka. May choice ka para hindi lumandi. And yet, pinili mong lumandi. Tapos ngayon, sisisi mo sa game. Diyos ko naman, like, ano pa ba? 27 years together, that's a long time. Tapos itinapon mo lang kasi may na-meet kang 25 years old na siguro naboka ka, nabola ka, sinabi sa'yo, Mams, ang ganda mo naman, para kang late 20s. Sumakay ka naman at literal, sinakyan mo. Diyos ko po, nasa ng kokote mo, sender. Ewan ko ba? Bakit hindi, like, ito yung hindi ko maintindihan sa mga taong katulad mo eh. Like, you have your life figured out, okay na, settled na. Like, you know, you just have to live life, you know? And yet, gusto mo pang gumawa ng problema ng isang bagay na ikasisira ng buhay mo, which I think ngayon nasisira yung buhay mo. Imagine 1 year yung ginagawa, nasaan yung konsensya mo? Right? Nasaan? Like, do you even think before you even do anything? You know, like binigyan ka na nga ng option ng asawa mo na gawin yung kahit na anong gusto mo. And I feel like hindi ka niya hinahadlangan na gawin yung mga bagay na gusto mong gawin na hindi mo nga nagawa noon, and yet ang pinili mong gawin is lumandi pa rin. I have no words for you, sender. Like, you know, ayoko tong i-sugarcoat na parang, oh, ganyan, okay lang yan, na ganyan, malulutas mo. Sagitang ina, paano mo lulutasin? I think, dalawa lang ang option mo dito eh. 'Di ba? Is either aminin mo sa asawa mo or magstay ka dyan sa relationship na yan for I don't know how long. Pero one thing is for sure, one way or another, malalaman niya ng asawa mo. 'Di ba? Kasi there's no way na parang hahayaan ka na lang nitong lalaking kalaguyo mo na just to be happy. Kasi let's just say magtapos kayo. I just have a feeling na tatraidorin ka nitong lalaking to. Sasabihin niya pa rin at sasabihin niya sa asawa mo kung anong meron kayong dalawa. I just really think na ganun siyang klase ng tao. 'Di ba? Kasi like binigyan ka niya ng ultimatum eh na pag hindi ka sa kanya sumama or hindi niyo pinagpatuloy yung ipinagbabawal yung relasyon, sasabihin niya sa asawa mo. So ngayon, I think tanggapin mo na lang yung masakit na consequence na maaring masira yung pamilya mo. I don't know kung tatanggapin ka pa rin ng asawa at mga anak mo. And I'm for sure yung mga anak mo baka may mga sarili na ring pamilya. And imaginein mo, tinapon mo lahat yon, yung settled mong family, yung mga siguro may apo ka na, I don't know. Or yung siguro magandang tingin sa'yo ng mga anak mo just because nangati ka. 'Di ba? Like, hindi ko alam eh. Sa mga like nakikinig dyan, you know, sa mga nanonood dyan, yun yung gusto kong sabihin dito eh, na if you guys have something going on na maganda na alam nyong hindi nyo mahahanap sa iba, wag nyong itapon yun kasi may gusto lang kayong gawing katarantaduhan. You know what I mean? I feel like minsan parang common sense na lang to, but apparently hindi naman common yung common sense sa lahat ng tao. Like, this is just basic. Like, parang, alam mo yun, wala namang binibigay na dahilan sa'yo yung asawa mo para magloko ka. 'Di ba? Maayos naman I think yung buhay nyo. Sinabi mo, call center agent ka for the longest time. Nag-resign ka na kasi you don't need to work kasi siguro kaya nga mag-provide ng asawa mo like I said kanina. And yet, pumili ka ng problemang hindi mo ngayon malutas. 'Di ba? So sa mga tao dyan na nakikinig dito, matuto kayo sa mga ganitong scenario, sa mga ganitong confession na walang katuturan eh. Walang, alam mo yun, yung parang nasira yung pamilya mo sa isang bagay na pwede namang maiwasan. Like, nasan kasi yung parang sa akin lagi ang bottom line ko dito, nasaan yung self-respect mo. Yun na lang parang do you respect yourself enough
to do things like this. Kasi imaginein mo, pag nalaman to ng ibang tao, ano na lang sasabihin nila sa'yo, di ba? So ngayon, ikaw sa sarili mo, do you respect yourself para tanggapin mo na okay lang sa'yo na ganun yung sasabihin nila sa'yo na parang tangin na, makati to, cheater to, hindi to makontento, malandito. Lahat na lang siguro pwede mong sabihin sa isang tao na ganito yung mga pinaggagawa. Diba? Like wala kang sense of, decency sa sarili mo. Maging decente kang tao. Lalo pa may anak ka na malalaki na halos almost 30 na. Like, diba? Hindi ko alam like I have no words for you. Like nakakapikon kasi yung mga ganitong mga confession na alam mo yun na hindi naman ganito yung trajectory sana ng buhay nila and yet nagkaganon sa isang simpleng katangahan, kabobahan. Yan, ang boba Ang boba nung ginawa mo, sender. Like real talk, wala nang sugarcoat, boba ka. Yun lang masasabi ko sa'yo. Ngayon, panindigan mo yan. Panindigan mo yung kinatatayuan mo. Tapos, hindi ko alam kung ngayon wala kang choice. And to think, sinabi mo pa dito, nagawa mo pang sabihin na pogi yung guy. Right there and then, alam mo na kagad na meron kang intent na na ibig ko sabihin parang hindi naman masama na makita mo ang isang tao, i-admire mo yung kagandahan, kagwapuhan niya, and ma-attract ka. Nagiging problema na lang is if you act on that urge na parang, I wanna hit on this person, I wanted to do something with this person. Diba? Wala, normal yun na makita mo yung isang tao and sabihin na, ang gwapo nila, ang ganda nila. That's normal. That's human nature. Pero yung para talunan mo, mag-over the bakod ka na and piliin mong lumandi, makipag-fling, knowing na meron kang pamilya, pamilyado kang tao, wala. wala nang bawi dun Tanga ka talaga. Yun lang masasabi ko. Diyos ko po, parang sa isip ko na lang is wala. Tumanda ka na lang ng paurong. Pag ganun, di ba? Imaginein mo pa 50 ka na and yet gumawa ka pa ng problemang hindi mo na pwedeng balikan. Meaning like, wala nang balikan to. Yung ripple effect nito, most likely, sira yung pamilya mo. Tapos, etong si guy, walang mawawala dyan. Let's just say, I don't know kung may jowa yan or whatever, single. Walang mawawala sa kanya. Kasi, feeling ko single lang siya So, isumbong ka niya o hindi ka niya isumbong, panalo pa rin siya sa dulo. Nakikinabang siya sa'yo. Ginagawa ka niyang parausan. Putya, ang pangit pakinggan nun. Naisip mo ba yun? Na yun ang maging label sa'yo? Na ginagawa kang parausan ng isang tao, ginagawa ka lang, alam mo yun, pang good time. Kasi I feel like yun lang yun Hindi ko kasi maisip na naglaro ka lang, naisip mo pang makipag-fling. Diyos ko po, nasan? Ay, nako. Ang alam mo, ang takeaway ko na lang dito is para sa mga nanonood na lang. Sa sa'yo sender, wala. Bahala ka sa buhay mo. Wala akong pakialam sa'yo. Problema mo to. Solusyonan mo. Kasi unang-una sa lahat, sinabi ko kanina, this is 1,000% preventable. Pwedeng hindi ka na umabot dun kung pinili mo lang maglaro. And like I was saying, para sa mga audience, huwag kayong tumulad sa ganito. Huwag kayong gumawa ng ganitong senaryo sa buhay nyo. Kasi una pa lang sa lahat, hindi naman talaga to dapat mangyari. Kung meron lang kayong self-respect, meron kayong kondisente kayong tao, hindi to mangyayari. Yun lang masasabi ko. 'Di ba? So, make the conscious effort to make the right choices. Kasi meron naman kayong pag-iisip. 'Di ba? Sa mga lalaki dyan, ang gamitin yung ulo yung nasa taas, hindi yung nasa baba. Nandito yung utak nyo sa taas. Tandaan nyo yan, okay? Yun lang. So, hindi ko alam. Sabihin nyo guys sa comments kung ano sa tingin nyo yung opinion nyo sa katangahang to. But anyway, thank you guys for tuning in. Dito na naman sa isang episode ng Anonymous Pinoy Confession Unplugged. And until next time, this is your host, Erwin. Good night.